Okay, at hindi po tayo magtatagal at tayo po ay magsimula ng makinig sa salita ng Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako ng maikling panalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito na kami muli ay makinig sa iyong salita. Dalangin po namin o Diyos ang iyong wisdom, pangunawa Panginoon para matanggap namin at maunawaan namin ang salita mo na gusto mong tanggapin namin sa araw na ito. Pagpalain mo lahat ng mga PDLs, lahat ng nakikinig, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong salita na mapalad ang magbasa at makinig sa iyong salita. Kaya salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang buhay namin at dalangin po namin na patuloy na mangusap ka sa bawat isa. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, so napakabuti po ang ating Panginoon at ang ating tatalakayin sa umagang ito ay about plano. About plano. Ano ba ang mga plano na yan? Marami pong klase ng sino ang may plano sa inyo sa buhay. Itaas nga yung kamay. Yan. Oh. Siyempre, lahat tayo may plano sa buhay. Yeah? At ang plano natin ay sana gumanda ang buhay natin at ganun din ang pamilya natin. Diba? Ganun ang plano natin. Pero, alam ko po na marami sa atin ang magandang plano, pero nasira ang magandang plano na yan. Eh? Yes, I know that. Kaya pag-aralan po natin, bakit nasira yung magandang plano natin? Kaya titingnan natin, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon para yung mga mali na bagay na dahilan kung bakit nasira ang plano natin ay maituwid. Habang may panahon pa, may pagkakataon pa na iayos natin para hindi po tuluyang sirain ang kaaway ang ating buhay. Kaya sa umagang ito, makinig po tayo dahil ito po ay maraming maituturo sa buhay natin. Unang-una, tingnan natin, may tatlo po na gusto kong malaman natin sa umagang ito na klase na plano. Okay. Unang-una, gusto ko pong basahin natin sa Jeremiah 29 verse 11. Okay. Okay. Sabi niya dito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Unang-una, makita natin dito na may plano ang Panginoon sa buhay natin. So, number one na makita natin dito is God's plan. At ang plano ng Panginoon, sabi niya, alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko para sa kabutihan ninyo. Oh, kaya makita natin dito na ang Diyos may plano sa atin. Ang plano ng Panginoon na gusto niyang tuparin sa atin ay kabutihan natin. Pero sabi niya dito, at hindi kasamaan ninyo. Ang plano ng Panginoon ay para sa kabutihan natin, hindi yung para sa kasamaan natin. At sabi pa dito, at plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan.
This is the plan of God. Ito ang plano ng Panginoon. Magkaroon tayo, bigyan tayo ng pag-asa, at magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. So, ito kaya kailangan malaman natin na ang plano ng Panginoon ay para sa ating mabuting kinabukasan. Ang plano ng Panginoon ay kabutihan natin, hindi yung kasamaan natin. Ang plano ng Panginoon ay bigyan tayo ng pag-asa at magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay. Ganito po ang plano ng Panginoon. Mula po noong ipinanganak tayo, hindi lang po sa ipinanganak tayo. Tingnan natin kung basahin natin sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Okay. Sabi niya dito, Jeremiah, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Ibig sabihin, kahit sa sinapupunan ng ating ina, bago pa tayo ipinanganak, pinili na tayo ng Panginoon. Okay? Bago na tayong isinilang, sabi niya, pinili ka ng Panginoon para magiging alagad niya or magiging anak niya or gagamitin ka ng Panginoon para po sa kanyang kapurihan. Kaya tingnan natin yung plano ng Panginoon. Napakaganda ang plano ng Panginoon sa buhay natin. At itong plano ng Panginoon, ito sana ang magaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. So, makita natin dito na maganda ang plano ng Panginoon para sa iyo, para sa atin. Baka ang katanungan mo, bakit ko maganda ang plano ng Panginoon sa akin? Bakit nandito ako sa bilangguan ngayon? Yan nga ang pinapag-aralan natin. Yan ang pinapag-aralan natin. So, sana maitanim sa isipan natin na ang plano ng Panginoon, mula pang bago tayo maipanganak, napakaganda ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, so God's plan is very good for us. Pangalawang plano. Kung may plano ang Panginoon at napakaganda, bakit ka nandyan sa bilangguan or bakit yung magandang plano mo ay nasira? Dahil ito, number 2, na nagpaplano sa buhay natin is Satan's plan. Kung may plano ang Panginoon sa buhay natin, ang plano niya maganda. Pero may plano din si demonyo. Tingnan ninyo. May plano din ang kaaway. Kaya doon sa John chapter 10 verse 10. Ito, tingnan natin. Sabi niya, dumating ang magnanakaw. Sino ang magnanakaw? Okay? Si demonyo. Ang kaaway. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako, sabi ng Panginoon, upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. You see? Ang Panginoon, maganda ang plano niya sa atin. Okay? Maganda ang plano niya, maganda ang ibinigay niyang plano para sa ating kinabukasan. Pero tandaan ninyo, may plano din si demonyo. May plano din si demonyo. Ano ang plano ng kaaway? Ang plano ng kaaway is may tatlong major. Okay? May tatlong major na plano ng demonyo sa mga tao. Unang-una, para nakawan. Pangalawa, para pumatay.
Pangatlo, para mangwasak. Tatlong ito ang plano ng kaaway para sa tao. Kaya tingnan ninyo, napakaganda ang plano mo. Bakit nawasak yung plano mo? Bakit nawasak ang plano? Dahil si demonyo gusto niyang nakawin ang buhay natin. Gusto niyang patayin ang buhay natin. Gusto niyang wasakin ang buhay natin. Kaya, tingnan ninyo, nanakaw. Kung minsan, nanakaw ang asawa, nanakaw ang kayamanan. Bakit nanakaw ang kayamanan? Sa pamamagitan ng sugal, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng kaaway para mawala yung kayamanan natin. Ano pa? Nawasak ang pamilya. Ganon. Nawasak ang pamilya, nawala na yung plano, pumatay. Ano ang nangyari? Ang demonyo, siya ang naghari sa buhay ng isang tao, kaya gumawa ng masama, pumatay, or nagnakaw, or whatever, kaya ayan, nawasak yung plano, nawasak yung magandang pamilya, nawasak yung magandang kinabukasan. Because ito talaga tatlong na major na trabaho ng kaaway. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Kaya, bakit kayo nandyan? Dahil sa trabaho ng demonyo. Dahil si demonyo. Hindi naman lahat na nandyan sa kulungan ay talagang pumatay or whatever. But, generally speaking, kung bakit ang mga tao ay nandyan, because sa kagagawan ng kaaway. Sa kagagawan ng kaaway. Ganun po. So, yan ang plano ng demonyo. Kaya tingnan ninyo ang plano ng Panginoon ay maganda. Pero ang plano ng demonyo, sisirain ka. But we praise the Lord. Salamat dahil may pagkakataon pa. Pangatlo is yung plano mo. So, may plano ang Diyos, may plano si demonyo, at may sarili kang plano. Di ba? God's plan, Satan's plan, and your plan. Ganon, tatlo yon. Tatlo na plano. Tingnan natin. Dito sa Proverbs. In Proverbs chapter 19, verse 21. Proverbs chapter 19, verse 21. Sabi niya, marami tayong mga pinaplano. Tingnan ninyo maraming pinaplano ang tao. Di ba? Marami tayong pinaplano. Ngunit, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang maganda dito, may plano ang Diyos, maganda ang plano ng Diyos. May plano si demonyo, may plano ka din sa buhay mo. Pero ang napakaganda dito, lalong-lalo na ngayon, na nakilala natin ang Panginoon, napakaganda po na sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kung ano po ang plano mo sa akin, sana ang kalooban mo, yan ang masusunod. Dahil ang tao, ang daming plano yan. Ang dami tayong plano sa buhay. Pero, ang problema, hindi kasi naka-align sa plano ng Panginoon, kaya nanalo, ninakaw ni demonyo ang plano natin. Sinira ni demonyo. Ganon.
Maraming plano ang tao. Pero sana ang kalooban ng Panginoon, yan ang matutupad. Kaya ano ang gagawin natin? So, ano ang gagawin natin? Chapter 16 pa. Basahin nga natin sa chapter 16. Proverbs chapter 16 verse 9. Sabi niya dito, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Yeah. Ang taong nagpaplano, kaya ngayon na nakilala natin ang Panginoon, napakaganda po na ang gagawin natin, kahit yung plano natin, ay sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kahit pinagplano po ako, kahit ganito po ang plano ko, kung ano po ang gusto mo na mangyari sa buhay ko, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po ang matutupad. Sana ganun na ang plano natin. Hayaan natin na yung plano natin, isubmit natin sa Panginoon. Kaya doon sa Proverbs chapter 16 verse 3. Basahin natin. Sabi niya dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Napakaganda po itong salita ng Panginoon. Kaya, makita natin dito, may plano si Lord sa buhay mo. May plano din si Satanas, kaya minamanmanan ka. May plano ka din sa buhay mo. Ang napakaganda dito, dahil nakilala mo ang Panginoon, kung ang plano mo ay ipagkatiwala mo sa Panginoon, ang lahat ng iyong gagawin, sabi niya dito, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Kaya ngayon, napakaganda po na lahat ng plano natin, lahat ng plano natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lahat ng iniisip natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lahat ng sitwasyon natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil kung ang Diyos ang nagbigay ng, siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang nagbigay ng buhay at hininga sa atin, ang Panginoon din, alam niya ang napakaganda na gagawin niya sa buhay natin. Pero ang kondisyon nito is, sabi dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Baka sasabihin mo, paano na, Pastor? Paano na matupad ang plano ko? Nandito naman ako, nakakulong ako. Hindi ko na matupad. Hindi ko na magawa. Wala na akong pag-asa na gumanda pa ang buhay ko. Wala akong pag-asa na maayos pa ang pamilya ko. Wala akong pag-asa na makita ko pa ang mga anak ko. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sabi niya dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Dahil mas alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa para po sa iyong kinabukasan. Kung noon nagkamali ka, kung noon hindi mo ipinagkatiwala sa Panginoon ang ginagawa mo, kaya nagkaroon ng demonyo ng pag-asa sa buhay mo, nagkaroon ng kaaway na sinira, paraan para sinira ang buhay mo, kaya nandyan ka, pero ngayon na alam mo ang salita ng Panginoon, kapatid ko, magtiwala ka sa salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya.
Sarah at saka si Abraham. Si Sarah, sabi ng Panginoon, next year, babalik ako, magkakaroon ng mga anak, magkakaroon ka ng anak, sabi niya kay Abraham. Sabi naman ni Sarah na anak na asawa ni Abraham, sabi niya, matanda na ako, nagminupos na ako, magkakaroon pa ba ako ng anak? Sabi niya. Tapos matanda na si Abraham. Magkaroon pa kaya kami ng anak? Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, mayroon bang mahirap sa Diyos? Sabi niya. Ibig sabihin, walang imposible kay Lord. Walang imposible sa Panginoon. Kaya ang gagawin natin, kagaya ng nabasa natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating gagawin. I guarantee you, my brothers, my sisters, ang Diyos hindi niya tatalikuran ang kanyang salita. Hindi niya tatalikuran ang kanyang pangako sa mga tao na tapat, na tumutupad sa kanyang mga kautusan. Kaya ito po ang aking mga advice sa bawat isa sa atin, na kahit nandyan kayo dyan, sa isipan ninyo parang imposible na mabigyan solusyon ang problema. Pero ito ang tandaan ninyo, walang imposible sa Panginoon. Kung makita ng Panginoon ang katapatan ng puso ninyo na tumutupad, katapatan ng puso ninyo na maglingkod sa Panginoon, ayan na, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat at ikaw ay magtatagumpay. Ha? Magtatagumpay, sabi niya. Kaya, magiging strong lang tayo, mga kapatid, mga brothers and sisters. May pag-asa sa Panginoon. May pag-asa kay Lord. At ang salita ng Panginoon ay tapat at kailanman hindi niya ito tatalikuran. Huwag mong hahayaan na ang plano ng kaaway, tandaan ninyo ito, ang plano ng kaaway ay to destroy, to kill, and to steal. Magnakaw, magpatay, magwasak. Yan lang, tatlo ang major na trabaho ni demonyo. At huwag mong hahayaan na tuluyan kang wasakin ang Panginoon. Ang gagawin mo ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon, tingnan ninyo ang pag-ibig ni Lord, na kahit nandyan kayo sa loob, kahit nandyan kayo sa loob, ang Panginoon gumawa ng paraan para makinig, malaman natin ang salita ng Panginoon na ito ang nagbigay ng katotohanan, nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng kalakasan. At ang salita ng Panginoon, totoo ito. Ang gagawin lang natin, mag-obey tayo, magtiwala tayo, at patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Tingnan ninyo, I guarantee you, mga kaibigan, bakit ako, ano tinaturod? Sa Tagalog? Naturod. Bakit ako matapang na magsabi ng ganito? Bakit ako matapang na magsalita ng ganito? Dahil alam ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran, na kailanman hindi niya tatalikuran ang kanyang pangako. Kaya, I'm challenging you na magiging matatag lang kayo, magiging patuloy lang kayo sa iyong paglilingkod sa Panginoon dahil ang Diyos tapat po sa Kanyang salita. Pero palagi kong sinasabi, tandaan ninyo ito, ang plano ng Panginoon ay napakaganda. Ang plano ng demonyo ay masama. Kaya sinira niya ang plano ng Panginoon sa buhay ninyo. Pero ang napakaganda, kahit sinira ng Panginoon ang plano na ay sinira ng kaaway ang plano ng Panginoon na maganda sa buhay ninyo, pero nagkaroon tayo ng pagkakataon para ma-restore yung mga plano na yan.
at ipapatupad ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang last verse natin, okay, bakit ginawa ng Panginoon? Alam niyo dito sa last verse natin, 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Sabi niya dito, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Tingnan ninyo, napakabuti po ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Gusto niyang iligtas ang lahat ng mga tao. Ha? At gusto niya na malaman natin ang katotohanan nito. Kaya purihin ang Panginoon, wala pong nakakahadlang na tayo ay mag-aral sa salita ng Panginoon. Salamat sa mga gadget, salamat sa mga pagkakataon, salamat din sa mga officers natin, salamat din sa mga wardens natin, salamat din sa mga nakatataas na opisyalis natin sa gobyerno dahil binigyan tayo ng pagkakataon na kahit ganitong bagay, magkaroon tayo ng paraan para makinig at magbasa sa salita ng Panginoon. Kaya ito po ang challenge ko sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayo na mag-Bible study, patuloy po tayo na mag-isip at magplano kung paano natin papurihan ang Panginoon. Alam ko po mga kaibigan, ngayon na nabuksan ang iyong isipan, ngayon na nakikinig kayo sa salita ng Panginoon, alam ko po mga kapatid, na mayroon sa inyo ang nagpaplano, mayroon sa inyo ang nagpaplano na paglabas dyan sa kulungan, magpapagamit kayo sa Panginoon. Sino may plano ng ganyan? Hallelujah! Yeah! Praise the Lord! Hallelujah! Yeah. Alam ko po na may plano kayo na ganon. Alam ninyo mga kaibigan, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Revelation chapter 2 verse 19, idagdag ko lang ito. Sabi ng Panginoon, okay, sige, basahin natin at makita natin. Alam niyo, sabi niya, alam ko ang mga ginagawa ninyo. O, tingnan ninyo. Alam ng Panginoon ang ginagawa natin. Sabi niya, alam ko na mapagmahal kayo. O, matapat, masigasig, maglingkod, at magtiyaga. Wow, napakaganda. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa noong una. Praise God! Alam ng Panginoon, tingnan ninyo, alam ng Panginoon ang ginagawa ninyo. Walang lihim kay Lord. Kaya ngayon na nakilala ninyo ang Panginoon, alam ng Panginoon ang ginagawa ninyo. Alam ng Panginoon ang sakripisyo ninyo. Kaya sige lang mga kapatid, sige lang mag-isip kayo kung paano nyo papurihan ang Panginoon. Alam niyo, nagagalak po kami na kami po ay nanonood sa inyo, sa mga presentations ninyo. Wow! Ginagawa ninyo ito para sa Panginoon, na kahit sa sitwasyon ninyo, magawa ninyong umawit sa Panginoon, magawa ninyong mag-dance para sa Panginoon. Praise the Lord! Kaya sabi niya, alam ko, mapagmahal kayo, matapat kayo, masigasig kayong maglingkod, matyaga kayo. Alam ko rin na hihigit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa noong una. Siyempre, kaya yung ginawa ninyo noon na hindi maganda, God had forgiven you. Pinagtawad kayo ng Panginoon. Ngayon na nakilala ninyo ang Panginoon, alam din ng Panginoon kung ano ang sakripisyo ninyo, kung ano ang ginagawa ninyo, kung ano po yung mga bagay-bagay na ginagawa ninyo para sa kapurihan ng ating Panginoon. At alam ko po kung malulugod ang Panginoon,
may gagawin ang Panginoon na himala sa buhay ninyo. Sige lang. Patuloy kayo, manalangin, alam ng Panginoon ng puso ninyo. Sa mga nagtaas ng kamay, na gusto nilang magpagamit sa Panginoon, paglabas. Ito ang challenge ko sa inyo. Patuloy kayo. Mag-start na kayong magpagamit sa Panginoon. Kahit dyan kayo sa loob. Magpagamit na kayo ng Panginoon. Para paglabas na ninyo, mas lalo sanay na kayo, na disciple na kayo. At alam na ninyo ang gagawin ninyo para kay Lord. Kaya, purihin ang Panginoon. Let's go on, my brothers and sisters. Maging matatag tayo. Patuloy tayo na maglingkod. Patuloy natin na gagawin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Palagi ninyong isipin sa inyong isipan na kami ay nandito, na tumutulong, kami po ang nandito na kapamilya ninyo, na palaging nananalangin para din sa inyo. At alam po namin na dahil sa panalangin ninyo at panalangin namin, ay mas lalong matatag at mas lalong mapapurihan ang Panginoon. At kung mapapurihan ang Panginoon, alam at alam ko po, ay ang Panginoon gagawa din ng himala sa buhay ng bawat isa sa inyo. May the Lord bless everyone. My brothers and sisters, let us be strong in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ibabalik ko po sa MC natin. Thank you very much.